Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa lalaking ito, na pagkatapos maging mayaman ay pinadala sa ibang mundo upang gawing trabahador ng isang company. O Anime Recap Tagalog. Sige na, like mo na yan. Nagsisimula ang kwento kay Kenji, na pinagmamasdan ang mga tao mula sa kanyang apartment, at masayang pinagtatawanan. Ito ay matapos makamit ang kanyang pangarap na maging mayaman sa mundo pagkatapos ng ilang taong paghihirap. Ngunit lumitaw ang isang portal na nagdala sa kanya sa kakaibang mundo, at sinalubong ng mga kakaibang nilalang, at iniisip kung saang lugar siya napunta. Pinapaliwanag sa kanila ng babae ang kanilang trabaho na gagawin, lumalabas na si Kenji ay dinala sa lugar na ito para magtrabaho, kaya naman hindi niya lubos na matanggap. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang Amuria ay puno ng iba't ibang halimaw, ngunit ito ay mayaman sa mineral na tinatawag na Demonite na pwedeng mapagkunan ng enerhiya, kung kaya't ang mga kalahating tao na ito ay todo ang trabaho dahil na din sa utos ng namamahala sa lugar. Si Kenji ay sinipal ng kanilang porman, at kanya siyang pinagalitan nito sapagkat ang kanyang naging performance noong nakaraang buwan ay napakababa. Galit na galit ang ating bida sa araw-araw na nararanasan. Natutulog sa iisang kama na parang mga sardinas, halos maiyak na lang ito sa hirap na pamumuhay sa lugar. Sa nakaraang buwan kumita ako ng 130 gold, ngunit agad din na naubos dahil sa mga utang at 10 piso na lang ang natira sa kanya na muntik pa mawala ng ito ay mahulog, ngunit may natuklasan na kakaibang bagay. Kinausap nito si Wanabe sa isang bar patungkol sa kanyang gagawin. Kanya itong inaanyayahan na sumama sa kanya sa gagawin niyang pagpunta sa level 3 dungeon, kung saan ang dungeon na ito ay delikado sapagkat iba't ibang halimaw na ang makikita dito. Kinabukasan, hiniling nito kay Porman ang pagpunta sa level 3 dungeon habang iniisip nila na siya ay nababaliw na. Ngunit pinayagan siya nito, pero sa oras na may mangyari sa kanyang masama ay walang pananagutan ang management sa kanya. Dumaan sa shortcut na natuklasan, bago pa man nila ito puntahan ay nauna na itong pasukin ni Kenji, at napaghandaan sa paglalagay ng pantaboy sa mga halimaw. Sinimulan nila ang trabaho at nagpasalamat sa kanya si Wanabe. Pinahayag ni Kenji ang planong maging mayaman sa lugar at muling umiwas sa mga simpleng trabaho. Pagkatapos makakuha ng marami, tiyak na si Porman ay matutuwa at makakakuha ng malaking sahod. Pauwi na sana sila nang bigla silang nakakita ng halimaw at sila ay inatake nito. Nais gamitin ang isang bagay, ngunit ito ay expire na 3 araw na ang nakalipas. Habang iniisip ang katapusan ng kanilang buhay, si Kenji ay nakaisip ng plano na gawing decoy si Wanabe, at kanya na itong tinulak sa kinatatayuan ng halimaw. Sa oras ng pagkain sa kanya, nagpakita si Kenji at nakipagkasando sa halimaw na wag silang kainin at protektahan sila sa pagmimina ng Demonite, kapalit ng pagbibigay sa kanya ng masarap na pagkain. Ang halimaw ay naganyong tao bilang magandang babae at tinanggap ang alok ni Kenji na magsilbi sa kanya kapalit ng masasarap na pagkain. Nalagpasan ni Kenji ang rating nila sa nakaraan buwan, ngunit hindi siya masaya sapagkat ang plano na makipagkasando kay Rim ay isang pagkakamali, dahil lahat ng sahod na natanggap ay napunta lahat sa mga pagkain ni Rim. Magmina ng magmina hanggang sa mapagod, at may nakitang mga magic item na nakakalat sa sahig, at sa ngayon iniisip ko kung ito ay may halaga pag pinagbili, ngunit pinahayag ni Rim na ginagamit ito ng mga demonyo sa toilet kaya wala itong halaga. Muli na namang dinatnan ng pagkagutom si Rim, ngunit sa lugar ay walang pagkain kaya binigay ni Wanabe ang pinutol na buntot para punan ang pagkagutom. Napagtanto ni Kenji na may kakaiba sa mga kinikilos nito. Pinahayag ni Rim na ito ay maaaring na-hypnotize ng isang bagay at ang salarin ay ang ginagamit sa toilet na binato sa kanya. Sinamantala ni Kenji ang pagkakataon na gamitin kay Porman kasama ang ibang trabahador para magtrabaho sila para sa kanya hanggang sa mapagod ang mga ito, at umarte na parang isang boss sa pagbibigay sa kanila ng utos. Umabot ng ilang araw ang pagiging boss ni Kenji, hanggang si Porman at mga kasama niya ay nangayayat sa kakatrabaho para sa ating bida. Biglang nasira ang magic item nang hindi nalalaman ni Kenji, kaya nawala sa control ang mga trabahador. Habang masayang-masaya sa ginagawang pagpapahirap, ang mga nagising sa palabas niya ay nag-iinit na nakatingin sa kanya hanggang sa siya ay pinagtulungan nilang galpihin, at muli na namang magsimula sa umpisa bilang isang trabahador ulit. Kinabukasan, pagpasok ni Kenji ay bumungad sa kanya ang mga matang nagagalit. Ito ay dahil sa nangyaring paglapastangan ni Kenji sa kanila, at nakatanggap ng notice na ang nilalaman ay ililipat siya kasama si Wanabe sa Exploration Department Division 8, kung saan ang bawat pangkat ay may iba't ibang division,
katulad na lang ng Division 3 na ito na atasang pumatay ng mga halimaw, para ang lugar ng pagmimina ay mas lalong lumawak, kung saan si Kenji at Wanabe ay ang naatasang sumuporte sa harap, sa pamamagitan ng pagpatay sa mga maliliit na halimaw at pagtulong sa mga maliit na bagay, katulad ng paglilinis ng mga bagay at pagtuklas. Pagbukas ni Wanabe sa isang kahon, agad itong inatake ng monster. Gamit ang mga nakolekta nila inihampas ni Kenji ang isang bagay sa monster upang maligtas lang ito, ngunit ang naging kapalit ay pinagalitan siya ng nakakataas dahil sa mga treasure na nasira, at binawasan ang sweldo dahil sa nangyari. Umuwi habang nadidismaya, at dahil nawalan ng sahod kinailangan nitong kunin ang isang basurahan, para sa alaga nitong si Rim na nag-aantay sa kanya. Pagkatapos maubos ang pagkain ay talagang si Kenji ay minamalas sapagkat maging ang karne na para sa sarili ay kinain ni Rem, na labis niyang kinagagalit ngunit siya ay walang magawa dahil sa kasunduan nilang dalawa. Balik na naman sa trabaho ang ating bida para mabuhay, hindi ko akalain na pagkatapos ng lahat ay mapupunta sa ganito ngunit wala na akong magagawa, at habang naglalakad mag-isa nakasalubong ang isang lalaki na hinahabol ng mga malalaking langgam, kung kaya't maging siya ay wala nang nagawa kung hindi umalis sa loob ng dungeon. Nang makarating sa bahay, agad na humingi ng tulong sa mga nakakataas ngunit hindi sila pinagtuunan ng pansin. Ang mga langgam ay lumabas sa dungeon at kanilang pinagkakain ang dalawang bantay, sumugod ang maraming langgam sa lugar, habang si Kenji ay naghahanap ng sandata na pwedeng magamit. Sa loob ng dungeon ang mga langgam ay patuloy sa paglalakad, habang si Kenji ay naging langgam dahil sa kanilang potion na kanilang ginamit. Upang makapagtrabaho ng maayos, kinakailangan nilang makontrol ang mga langgam. Sinimulan ni Kenji na hikayatin ang mga langgam na magrebelde sa kanilang reyna sa pamamagitan ng kanilang paghihirap. Upang makalapit ng maayos sa reyna, inipon ang mga langgam at kunin ang loob nila sa pamamagitan ng patuloy na panghihikayat. Pagkatapos ng panghihikayat, ngayon ay nakatayo si Kenji sa harap ng reyna kasama ang mga langgam na naghahangad ng tamang pagtrato. Matapang na sinabi ni Kenji sa kanya na wala itong karapatang tawagin ang sarili bilang isang reyna dahil sa pang-aabuso nito sa maliliit sa kanya, na naging dahilan upang ang reyna ay maging agresibo, ngunit sa oras na ito dumating si Rim, at sinabing oras na ng pagkain kung kaya't nagsimula itong habulin ang mga langgam pero agad na napigil ni Kenji dahil sa karne na naitago para sa mangyayaring ganito. Pagkatapos noon sumang-ayon na ang reyna ng langgam sa gusto ng ating bida at tinuring bilang kanilang bayani. Kinabukasan nagbabalik muli sa trabaho ang kanyang partner at humingi sa kanya ng tawad dahil sa mga problema na naidulot sa ating bida. Sa araw na ito si Kenji ay lubos na nasa magandang mood, dahil pagkatapos ma-solve ang dungeon ng mga langgam ay binigyan ito ng award, na-realize na sa mundong ito ay hindi pwedeng manatili na lang sa kalagayan. Kung kaya't nais kalabanan ni Kenji ang Rezehan na namamahala sa lugar, at hinihayag na gagawa ng isang grupo, at tatawagan ito bilang The Dungeon of Black Company. Sila ay pinadala sa isang isla para sa pagsasanay, kasama ang instructor nilang baboy, sinasanay sila sa kung papaano nila harapin ang isang halimaw sa loob ng dungeon. Ang sunod na pagsasanay ay ang pag-akyat sa bundok, ngunit nagrereklamo dahil sa gutom, pero ang anumang hinaing ay dapat tiisin sapagkat ang layunin ng pagsasanay ay upang kumita ng pera, hindi nakatiis at binalak kainin ang ligaw na damo subalit agad itong napigilan ni Wanabe. Pagkarating sa lugar, sunod na kanilang ginawa ay ang pagsasanay sa kanilang mga stamina. Ang nawawala sa focus ay agad na parurusahan, ngunit ang lahat ay talagang babagsak na dahil sa gutom at pagod. Ang lahat patuloy sa pagsasanay kahit ang ilan sa kanila ay hindi na kinakaya, ngunit kailangang magpursige upang hindi maparusahan ng instructor. Lahat ay nagdiwang sa naging resulta, at bilang kapalit sila ay pinuri ng nakakataas na si Lady Belza. Ang lahat malayang makakapagtrabaho ayon sa kanilang kagustuhan. Gayunpaman, bago umalis inihayag ng instructor ang pagbili sa mamahaling figure ni Lady Belza, ngunit ang lahat ay naging mabilis ang tugon maging si Kenji na parang naging kakaiba ang kilos nilang lahat, nagising si Kenji sa pagkaka-hypnotized ng masira ang bagay, at napagtanto na ang lahat ay wala sa kanya-kanyang mga sarili, maging si Wanabe at kinailangang gisingin ni Kenji sa pagkakalinlang sa kanya. Kinabukasan sa Group 3 kung saan sila tinalaga, pinakilala ni Xian ang sarili sa kanila bilang kanilang superior, nagtungo sa pangatlong piitan, habang hindi maintindihan kung dinala doon gayong hindi pa oras ng trabaho. Lumabas ang Hecatoncheir na halimaw, at hinihikayat si Kenji na lumaban upang alamin ang galing, ngunit hindi ito sumang-ayon sapagkat napakalaki nito. Sa kaganapan dumating sa lugar ang langgam,
ngunit kinabahala ito ni Kenji sapagkat napansin ito ni Xian habang nagdududa sa kanya. Inihayag ni Xian na tapusin ang langgam, ngunit namagitan ito sapagkat ito ay kabilang sa kanyang grupo na binuo. Inakusahang kakampi ng mga halimaw kaya nagbalak ng isang pag-atake, pero muling dumating si Rim sa tawag ni Kenji, habang nagugulat sa magic power nito. Inatake ito ni Xian, na naging dahilan upang si Rim nagpalit ng anyo sa pagiging dalaga at naglungsad ng pag-atake pabalik sa kanya. Ang pagkalaban sa isang bayani ay malubhang paglabag sa patakaran ngayon si Xian ay nakatali, dahil nalaman ang kanilang layunin si Kenji ay kumuha ng isang litrato upang gamitin laban sa kanya, at ito sinali sa kanilang grupo nang sa gayon maiwasan na makarating ito sa nakakataas.